Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan, ito po si Congressman Jinky Luistro ay inisa-isa niya po ang mga kakaharaping kaso ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ito pala yung mga maaaring na kaharaping kaso ni VP Sara dito sa kanyang confidential funds, mga kababayan. Matindi pala ito. Nako, mukhang dito na yata si VP Sara i-impeach yata. Baka dito na siya mayayari. Sa tingin ko, kasi mga kababayan, kapanipaniwala ito si Jinky Luistro eh. Kasi attorney po ito, bukod sa attorney, congressman pa. At saka bukod sa kanyang pagiging congressman at saka attorney, mukhang wala pa itong bahid na corruption, mga kababayan. Hindi mo ito makikita na may mamahali na mga kagamitan sa sarili niya. Hindi, dahil bago lang po ito ng congressman eh. Oo, mga kababayan, kaya nako, delikado po dito si VP Sara talaga. Kaya nga dito yata natatakot si Sara na humarap. Dahil dito siya po uusigin talaga, mga kababayan. Dito sa ginagawang hearing ng good governance, mga kababayan. Pakinggan natin itong si Jinky Luistro, mga kababayan. Kung paano niya dito isa-isahin yung mga kasalanan ni VP Sara. Pakinggan natin, mga kababayan, to. Ito yung title ni ito po yung title niyan, mga kababayan. Nako po, paktay na. Ito pala ang maaaring karapin ni VP Sara Duterte ang kay Kong Luistro. Mula po ito dito kay, hiramin natin yung video niya kay Kakamping. Galing itong video na to kay Kakamping. Panoorin natin, mga kababayan, pakinggan natin. Dito po sa dalawang slides na ating ipinakita, if we will be anchoring our analysis on the programs of DepEd, it will appear that only 4,250,000 was spent for the counterinsurgency program, Mr. Chair. And therefore, there remains an unaccounted amount equivalent to 10,490,000 out of the total confidential fund, which is 15,540,000. Meanwhile, Mr. Chair, if we will be anchoring our analysis on the location of the source of information and the location of the recipients of the Youth Leadership Summits and the Information and Education Campaign, what is consistent with respect to their location is equivalent only to the amount of 4,282,000 pesos. So, there remains also an unexplained amount of 10,490,000 pesos. Nasaan naman po kaya itong amount na ito? Mr. Chair, in conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best, or misspent, or misappropriated at its worst. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation, and in addition, an apparent case of breach of public trust. For us to be able to know whether there is malversation, 4 elements must be present. Number 1, there must be a public official. 2, he is the custodian of fund. 3, the fund must be for public purpose. And 4th, the public official took, appropriated, misappropriated, or consented, or through abandonment or negligence, permitted another person to take them.
For the information of the public, ang malversation po can be done intentionally. We call it dolo, which is with criminal intent. And it can be done as well by negligence. We call it culpa, or by negligence. In other words, with or without criminal intent. If the four elements are present, which I believe they are present, there's a prima facie case of malversation. With respect to the breach of public trust, this is the violation of public's confidence in a public officer's ability to serve with integrity, impartiality, and in accordance with law. Public trust is mandated by no less than the fundamental law of the land. That is the Philippine Constitution. We wish to express our utmost trust and confidence to the 19th Congress of the Philippines in addressing the apparent infractions of our rules on malversation and breach of public trust. And to the Filipino people, Mr. Chair, rest assured that this committee will legislate the necessary laws to safeguard not only confidential fund, but all public funds. As likewise, we commit to recommend the filing of the necessary actions against people found liable for committing these infractions. Thank you, Mr. Chair. Kaya mga kababayan, ito yata ang dahilan kung bakit ang ating Vice President takot na takot pumunta sa Congress. Ito yata ang dahilan kung bakit ang ating Vice President Sara Duterte ay ayaw magpaliwanag sa Congress. Dahil abogado siya, alam niya yung mga ganyang kasalanan. Kaya imbis na sumagot sa Congress, imbis na magpakita sa Congress, ang gagawin na lang niya manahimik para hindi na siya mausig pa ng usigin ng mga congressman. Kasi kapag magpapalusot si Vice President, halimbawa pumunta siya doon, tapos magsisinungaling lang siya doon, hindi po obra siya dahil mga kababayan, yung mga congressman mayroon pong hawak ng mga ebidensya. Kaya halimbawa magpalusot si Vice President na ito, ganito ang nangyari dito sa confidential funds ko. Ganito. Hihingihan naman po siya ng resibo. Paano niya ipapaliwanag yung mga resibo, yung mga fee amount na walang perma? Paano niya ipapaliwanag yun? Ano lahat yun? Tinanggap lang yung amount tapos hindi mo pinapermahan? Disablay ka. Diba? Hindi mo kaya ipapaliwanag yun. Mahihirapang ipaliwanag yun mga kababayan, di ba? Kaya siguro ganito ang nangyayari. Ayaw humarap ni Vice President Sara Duterte sa Congress kasi dito talaga siya maiipit. Ang kinakatakot pa niya dito mga kababayan, kapag nagsinungaling siya, baka makontempt siya. Sa kauna-unang pagkakataon, baka baka siya ang kauna-unang Vice President na kinontempt ng Congress. Diba? Diba mga kababayan? Kaya siguro ayaw niya pumunta. Kaya siguro ayaw niya pumunta talaga. Totoo yan. Pero sana pagdating sa pagdating dito sa mga sinabi ni 5 dahilan 5 dahilan na sinasabi ni Jinky Lustro dito. 5 dahilan na mangyayari kay Vice President. Panigurado to. Pagdating sa impeachment, dito siya mabubutasan, Vice President. Dahil hindi ka marunong sumagot, ito na siguro yung magiging sabihin natin katapusan. Hindi pa katapusan ng buwan, ito na siguro ang magiging katapusan mo. Dahil sa hindi ka marunong sumagot, hindi ka marunong paliwanag,
Saan ka magpapaliwanag? Doon sa pag-impeachment ka na, sa impeachment na. Doon ka na lang haharap siguro. Diba? Doon ka na lang siguro harap. Paano mo ipapaliwanag doon? Sasabihin mo na ganito. Paano yung mga ebidensya na hawak nila? Kasi hindi mo na naipaliwanag ng maayos eh. Diba? Nako, dito mga kababayan, yari dito si Vice President. Abogado yung nagsasalita eh. Si Congressman Luis Tron. Nako, matindi to. Ang daming humahanga dito dahil napakagaling ng abogado na to. Grabe. Kawawa ka dito, Vice President. Mabuti pa humingi ka na lang ng sorry. Aminin mo yung kasalanan dito sa confidential funds at humingi ka na lang ng sorry. Sabihin mo, sorry Philippines. Sorry dito sa ating mga kababayan. Sorry dahil nilustay ko lahat ng pera ng tao. Sorry sa mga congressman dahil hindi ako nagpaliwanag ng maayos. Ganun na lang siguro ang gawin mo para, di ba, naniniwala kayo sa kasabihan na kapag inaapi-api, kinakampihan ng tao. Kapag naghingi ka ng sorry sa taong bayan, baka maawa sa yung tao. Baka maawa sa yung tao. Malay mo, di ba? Akuin mo na lang yung kasalanan na yan, tsaka humingi ka na lang ng sorry. Diba? Yun na lang ang gawin mo siguro para mas maganda. Humingi ka ng sorry, parang si Gloria Arroyo. Kaya lang si Gloria Arroyo, humingi na ng sorry, hindi pa rin siya napatawad ng tao. Kaya, bahala ka na kung anong, pero para sa akin kailangan mo ipaliwanag to lahat.